So, hello po mga Kalingap. Welcome back muli sa ating channel, Kalingap Tata. Isang mapagpalang umaga po, tanghali, gabi sa ating lahat, sa ating mga minamahal nating mga OFW, solid supporters, silent viewers ng Team Kalingap. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Sana po pag-suportahan po ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang at Enna Vlogs at siyempre kay Kalingap Rob. So ngayon po mga Kalingap, andito tayo ngayon sa Barangay Dalas at muli nating bisitahin ang dalagang nangangalakal po na si Maria. Ayan, medyo matagal-tagal natin hindi po natin nabisita mga Kalingap. At ngayon po ay bisitahin natin at kumustahin po si Maria. So, ngayon po mga Kalingap ay sana po ay tuloy-tuloy pa rin ang suporta niyo po sa akin kay Kalingap Tata. So tara mga Kalingap, puntahan natin si Maria. So ito po yung bahay na mga Kalingap. Ayan, paakyat po ang bahay nila. Ayan, kahanga-hanga pong dalagang ito mga Kalingap kasi ito po ang dalagang talagang nagsusumika po para sa kanyang pamilya. Ayan pala si Maria. Hello po Maria, kumusta ka na? Po. Mabuti po. Ay, naglalaba ka pala? Pag ganito pala, pag linggo naglalaba ka? Opo, yun lang yung free time po. Kasi wala kang pasok, ano? Kumusta na ang Maayos buhay po. natin? Kumusta na pag-aaral? Maayos po. Nag-recognition po kami nung Friday Ah, nag-recognition kayo. with honors. Iyan muna ba? Di, maglabak muna. Sandali lang po. Sa tapusin ko lang po yung event. Isa sige. na lang naman po yun. Sige po, tapusin mo muna. Yan, napakasipag ni Maria, naglalabada pag linggo. Di ka nangangalakal ngayon? Hindi po. Yan, tapusin mo muna yung paglalabada mo. Yan na lang, ano? Opo. Sige. Di mo ba inasa na bisita kami dito ngayon? Hindi po. So yan na lang. Opo. Ito na lang, ayan. Grabe, napakasipag ni Maria mga Kalingap. Pag linggo talaga naglalabada ka. Siya po. Kasi bukas ano naman, pasokan na naman, no? Opo. Nag-depends po kami bukas. Recognition po kami ng Friday. Ah, nag-recognition kayo? May honor ka? With Pangilan ka? honor po ako. Wala pa po yung, hindi po nalabas yung ranking. Ah, di pa lumalabas. Pero So, binigay na po yung mga grades. binigay na. So, anong expected mo? Pang ano ka? Pang ilan ka? 16 po ulit. Pang Or 16? nagbaba. Ay, nagbaba ka? Yung ano pala? Pang ilan ka? 16 po. 16. So, ngayon nagbaba ka? Baka po. Bakit? Sana. Bakit? Para po nagtaas yung mga grades ko ay. Ha? Nagtaas po yung mga grades ko. So pang ano ka na? Pang 15 ka na? Kasi Siguro po. tumaas yung Mga grades mo. 14 gan. Mga 14. Ay, congrats pala. Congrats. Congrats advance ha? Salamat po. Maria. Yeah. So sa sa Monday pala yung ano nyo? Depends po. Sa Practical research po. sa Monday sa Bukas po. practical defense na naman. Para sa anong subject yan? Practical research po. Practical research. Ayan. Medyo kasi hindi ko na alam yung ganung ano eh. Tagal na. Matagal na kasi ako hindi nag-aaral eh. So, kumusta naman yung ano? Okay naman yung ano mo yun? Maayos naman po. So, di ka naman nahihirapan? Hindi naman po. Madali lang yun. Basta nag-aaral. So, kumusta naman yung ano, yung pera na binigay ko sa'yo? Ay, Saan mo ginamit? po, binili ko po ng mga pagkain dito sa bahay. Binili mo ng pa akong pagkain? bigas, tapos nagbayad pa ako ng kuryente. Ikaw nagbayad ng kuryente? Ay, ayos yan. Nakakahanga ka talaga dahil iniisip mo yung ano, iniisip mo yung pang-araw-araw niyo lagi. So, andito ako para, ano, kumustahin yung kalagayan mo. Sige. Pasok po tayo sa loob. Ang dami niyo palang aso dito, ano? Apat po yan. Muntik na akong kagatin eh. Tinagkal ko na yung iba. Yan po mga Kalingap, ito po yung ano niya, oh. Tinagkal ko po at siraan na po ng anay. Sayang yung mga certificate. Ayan, oh. Pasensya ka na at ngayon lang namin
Ngayon ka lang namin nabisita, ano? So, okay lang po. Wala bang ilaw dito? Ay, meron po. Mamaya ka pa magsimba. Opo, mga 5 po yung sim. Ayun po. Every Ito po Sunday po yung siya grades. nagsisimba. Ano ito? Yung grades ko po. Ay, ito yung grade mo? Grades mo? Ay, grabe mga kalingap, oh. Tingnan mo yung grades niya, oh. 85, 98, 90, 86, 97, 97, 91, 86. Ang general chemistry to niya, oh, 99. Grabe. General average of 92%. Ay, grabe mga kalingap. Napahanga mo kami, ano? Grabe, ang laki ng grades mo. Samantala ko noon nag-aaral ako. Pinakamalaki ko ay 82. Naiyak na po ako sa 85. Ayaw mo nang magka-85. Samantala ako noon, 82. Pinaka-low. Sana all. Samantala ako noon, 82. Masaya na ako sa grades ko, 82. Samantala sa'yo, 85. Naiyak ka sa grades mo. Na Ang pinakamababa. baba po kasi. Grabe. Ang baba, no? Samantala sa akin noon, 82. Masaya na ako. Kasi, karamihan na pinakababa kong grades ay 78. Puro mga ano, ang tawag yan, hatsa? Palakol. Palakol. Puro palakol noon yung grades ko. Kaya masaya na ako pag naka-82 ako. Grabe. Samantala si Maria pag naka-85 siya, malungkot siya. Hindi ka ba makatulog? Na-stress ka pag yung grades mo Ano po? pinakamababa, 85. Tawag dito, nag-review po ako to, sasabihin ko ay, mataas to. Ganun ba? Kasi po di po talaga ako nagkaka-line of. Nung grade 10 po, wala po akong line of 8. Wala kang Tapos legit. ngayon lang po. Ngayon lang? 85 pa. Grabe. So di ka ba nakakatulog? Na-stress ka pag Na-stress po. yung grades mo ay Iniisip mababa? ko yung grades. 85. Siyempre, nasanay ka sa ano, no? 90. Sa 90. Tapos bigla na lang nagbaba. Grabe, nakakalungkot yung ganun, no? Parang gusto mong bumawi agad, ano? Grabe, nakakahanga po si Maria. Ang laki ng grades niya, pero may ano pala siya, may 85. General average po niya is 92. Grabe. 93 po pag niround off. Pag nira na off yan, 93 na. 92.53 po kasi. 92.53. Ay, para sa akin, proud na ako sa sarili ko pag may grades ako na ganyan, eh. Parang, nung nag-aaral po ko, parang hindi ako, wala akong grades na ganyan, eh. Pero hanga ako sa iyo, Maria. Napakatalino mo at napakasipag. At ngayon po, inaabutan natin yung naglalabada, mga lingap. Talagang pag linggo ay talagang todo siya sa pagtrabaho dito sa bahay. Hindi uso ang upuan dito. Wala nga upuan, no? Sa side Ano lang yung upuan niyo? Bakit wala kayong upuan? Sa side lang po kami na. Ha? Sa side. Pag kumakain kayo, saan kayo kumakain? Dito po. Dito lang kayo? Mas masaya nga po. Nasanayan niyo nang kumain kayo ng walang mesa. Paano kung magkakaroon kayo ng mesa at upuan? Thankful po. Thankful ka kung magkaroon ka ng upuan at mesa. Ayan po mga kalingap, wala po silang upuan, no? Pag kumakain po sila, dito lang sila kumakain, no? Grabe na. Kasi magtanong viewers, bakit hindi tayo upo? Opo. Kasi walang upuan, eh. Nakatayo lang po kami ni Maria kasi walang upuan, no? Para po silang Chinese. Dito lang po sila kumakain, no? Dito sa floor mat lang po sila. Hindi pa simentado, ano? Grabe ka, Maria. Pero nasanay naman kayo na ganito. Sanay na po. Habang kayo kumakain, dito lang kayo Masaya naman po. sa sahig. Masaya naman. Ako parang di ko nasanay pag dito ako kumakain, eh. May mahulog na pagkain. Mas comfortable na Ay, po mapupulot ako. agad. Mas comfortable na ako dun. Pero komportable ka naman dito. Opo. Kasi kasanayan niyo na ano. Grabe. Malingat. Ngayon ako nakita ng bahay na walang misa. Kay Maria lang. Walang upuan. Kaya po di kami naghahanda pag may mga okasyon. Bakit? Kasi wala naman. Kasi wala kayong misa, ano? Ayan, sana may... Sa walang panghanda. Bukod sa walang panghanda, wala pang misa, ano? Ayan, sana may makatulong Wala sa inyo. pang kakainan. Bigyan man lang kayo ng... Kahit pang misa man lang, ano? Siyempre, itong ano nila, itong bahay nila, walang ano? Walang... Yan po, nilaban ko Walang division kahapon. po, oh. Tapos naglaban na naman ako ngayon. Bago ito, ah. Hindi po. Hindi po rin po. Dati pa ito. Akala ko bago ito, eh. Kasi ngayon ko lang nakita, eh. Dati pa yan, nakahawi lang. Kahawin lang. Ito pong kwarto nila, oh. Kawawa po din sila, Maria, oh. Kailangan po din sila ng tulong po, mga kalingap. Sana hinangaan ko kay Maria ay napakasipag.
matalino. Yun, matalino. Malayo ang mararating ni Maria. Kahit ganito ang buhay nila, talagang nagsasakripisyo siya mga kalingap. Dumidiskarte sa buhay, nangangalakal, para may pangbaon po sa pag-aaral. Kaya napahanga kami ni Maria. Tapos yung grado niya, kurang subang ang taas, grabe. Ngayon ako. Mababa po yun. Pero stress na stress pa siya. Dahil mababa pa may isa po siyang mababa na grades. Exam na po namin sa sa bukas, sa Tuesday po, 14. Exam niya na? Dapat po Anong 15. pizza? 14 po. May 14. Dapat po 15. Kaya lang yung isa po namin teacher mali. Pag may exam kayo, may binabayaran ba kayo? Wala. Wala naman. Libre naman. Libre. Ayan, good luck pala sa mo. Good luck sa exam mo. Para sana wala nang 85. Sana wala nang 85 na makita namin. Kasi hindi ka na Yung daw dito yung parang ipo-version mo talaga yung 90. para di ka na ma-stress, So ano naman yung pagbabago sa buhay mo ngayon na dumating yung Team Kalingap? Mas nagaan po. Tsaka po na-experience ko pong magbili ng sa sariling pera yung di po kaya mama. Napasaya po ako kasi po nabilang ko po sila ng mga pagkain tapos nakabayad pa ako ng kuryente. So may pagbabago na dumating ang Team Kalingap? Napagaan po yung tayo. So andito kami para muli kang bigyan ulit ng kaunting tulong Maria. Pero bago yan Maria, may gustong makipagkilala sa iyo. Lagi ka daw niyang napapanood. Lagi ka niyang napapanood sa vlog ko at labi siyang humahanga daw sa iyo. Kaya gusto ko niyang makilala ngayon. May ipakilala ko sa iyo. Walang upuan, sorry po. Isang poging-poging kapatid ni Angelica. Hello, kamusta? Ako para si Arnel. Si Arnel. Ako si Marie. So, kamusta? Ikaw pala yung napapanood ko sa vlog ni Kuya Tata. Yun nga, na-inspire ako dun sa paglagsay ni Kuya Tata kasi hindi mo ikinakaya yung ginagawa mo. Na gano'n na. Nakakahiya. Tsaka, para sa akin, talagang nakaka-inspire yung ginagawa mo kasi parang kaparehas ka nung kapatid ko na laki din kami sa hirap, gano'n ginagawa namin lahat ng makakaya namin para makatulong sa pamilya. Maganda nga yun. Mas maganda kasi yung sarili mong pera yung ginagastos mo. Parang, siyempre, mas nakakatulong ka sa magulang mo. By the way, matanong ko pala kung ilang taong ka na pala? 18 years old na. 18 pala. Napakaganda mo pala sa personal. So, nag-aaral ka pala ngayon? So, anong STEM ako. STEM, anong senior high? Or, Senior high, grade 11. So, anong balak mo pag college? Anong course ang kukunin mo? Mechanical engineering na. Mechanical engineer. Hindi naman ba, mahirap yung ganong course? Hindi naman siguro. Pag pinag-aaralan kasi, mas madali. Pero yung course ba na napili mo, gusto mo siya? Or Walang choice. Walang choice. Kumbaga, talagang yun yung parang mo na kasi, ano ba talagang gusto mong course? FA. Flight Flight attendant. Ikaw, ilang taon ka na? Ako, 22 na ako. Nag-aaral ka pa? Sa ngayon kasi nag-stop ako gawa ng nagkaroon kasi ng ng family problem saka nagkasabay-sabay, financial problem. Kaya pansamantala, ayun, nagtatrabaho muna ako para matulungan sila. Uy, pasensya ka na wala kaming upuan. Wala din lamesa. Ayos lang. Tsaka, nagpapawis ang bata. Wala din electric pan ay. Nag-jacket kasi ako kasi ang kulimlim sa labas, kala ko kasi uulan. Pero nung nandito sa loob, parang medyo mainit. Pero ayos lang kasi ganito rin naman yung bahay namin dati. Walang electric pan, sobrang init. Kaya sanay na rin. Tsaka kung hindi dahil sa pagbablog doon sa kapatid ko ni Kuya Tata, nabigyan kami ng ng electric fan, ganun. Yun, guminhawa. Malay mo, kayo, sunod, mabigyan ni Kuya Tata ng electric fan. Ganito din pala ang bahay niyo? Ganito? Ganito rin. Simple lang. Tapos, dati nga, malala pa eh. Kasi dati yung bahay namin hindi pa ganun. Talagang mas mali pa dito. Tapos, kami din dati, ganito. ganito lang din kami, parang square lang. Pag ganun. Tapos, ang higa lang namin kung paano. Balinsot-balinsot lang din. Ganun din kami. Tapos, ganito rin yung namin dati. Parehas din pala tayo ng study sa buhay.
yung ano, yung ganito, lupa. Tapos ano, may floor mat lang ganun. Tapos nilalatagan lang namin ng ganito para makapahinga kami sa gabi. Ganun. Kaya, ganun talaga ang buhay. Siyempre, di naman lahat lagi baga nasa taas, siyempre. Malay nga, mo, pagdating ng panahon, nasa taas ka naman, di mas maayos. Ganun talaga ang buhay natin. Hindi naman tayo talagang pinanganak na mayaman. Talagang pinanganak tayo na Kailangan mahirap. talaga natin magsumikap. Tapos kailangan natin dumaan sa mga pagsubok pa para Yun naman ang natin kagandahan sa atin ngayon kasi laki tayo sa hirap. Sanay na tayo sa hirap. Tapos kapag yumaman tayo, ganun, or balang araw, umangat yung buhay natin. Ganun, Sana tapos or bumalik sa pagiging mahirap, sanay na tayo. Sana din pati, pag halimbawa may kaya na or mayaman, parang hindi tayo, dapat tumingin din tayo dun sa pinanggalingan natin. Ganun Sa talaga. Kasi sino ba naman nakakaintindihan kundi yung Tayo. rin yung mga galing sa mahirap na pamilya. Nga pala, anong trabaho mo? Dati kasi, nagko-construction kasi ako. Yung kuya ko din. Construction ako dati kasi wala din naman akong choice nun kasi si mama saka si papa nagkaroon ng sakit. Tapos si papa naman na-aksidente nun. Kaya yung sa kagustuhan ko naman na kahit na ipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Ayun, talagang Kailangan mo mag-sacrifice pa. kailangan ko magsakripisyo kasi ako yung panganay na lalaki sa amin. Dami namin magkakapatid. Pero tuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Malay mo, mabigyan ka ng chance makapag-aral ka ulit. Oo, yun talaga yung bala ko ngayon kasi sa ngayon naman medyo okay na yung ano ko pero nag-iipon pa kasi ako. Ano bang ng pangarap mo? Yun, criminology. Maganda yun. Criminology Kaya lang kasi- madali ka dun mamamatay. Alam mo, mga ako sa'yo kasi din basang yung mga construction work. Nakita ko kasi mga nagbubuhat sila, tapos bilad pa sa araw. Tapos nakakayanan mo yun. Oo, talagang wala kasi ang ano ko nun kasi motivation para yun sa pamilya ko, para sa pamilya ko yung ginagawa Hindi ko. mo ba naisip na parang yung sasawadin mo doon, like, ipapang-aral mo na lang? Hindi mo naisip yun, like, Sa akin kasi, sa pahalagaan ko yung mga magulang. Habang nandyan pa sila, kumbaga, iparamdam natin na mahalaga sila sa atin. Kasi hindi tulad kasi ng ibang mga bata dyan na biniyayaan sila ng ganun, marangyang buhay. Saka pati Yung yung mga- talagang naibibigay lahat ng gusto nila. Pero pag ano, hindi naman nila tinutulungan yung mga magulang nila, hindi nila na ibabalik. Kasi yung mga teenager kasi ngayon is mga ano na eh, mga mapupusok. Like parang gusto nila makisabay lagi. Sabay sa uso, ganun. Tapos di naman nila kaya ang dami ngayon naghihirap ng mga teenager, mga maagang nabubuntas kasi basta-basta sila nagagawa ng desisyon na hindi nila pinagpaplanuhan, Pinag-iisipan. Kaya talaga ngayon sa panahon ngayon talaga kung hindi ka didiskarte din, walang mangyayari kasi ikaw rin ang mahirapan, pati yung pamilya mo. Kaya nung panahon na yun talagang gusto ko rin naman kasi tulungan yung pamilya ko. Kaya isinantabi ko muna yung pangarap ko na kasi emergency kasi din yung nangyari eh. Kaya talagang nag-stop muna ako. Kaya yun, focus ako sa pagtatrabaho, Ikaw lang construction. Ay, pati yung kapatid ko, nag-stop din yung panganay. Kasi wala Ilan din ba kasi. kayo magkakapatid? Bali, 8 pala kami magkakapatid. 5 kami. 5 kayo. Ang dami niyo pala. Pero ako lang nag-aaral. Ikaw lang yung nag-aaral sa. Di nag-stop na lahat ng mga kapatid mo. Tapos na sila. Tapos Pero na sila. walang nakaka-college. Sipag naman yung mama mo gumawa. Ano, pati rin naman sa'yo, 5 kayo. Hindi, yung kapatid kasi ni papa ko, siya, may anak siyang 18. 18 na yung 18? anak niya. Grabe ang Pero sipag. nakaya. 18? As in po, hindi po sila nawawala ng pagkain kasi po masipag po yung papa nila. Lahat ng trabaho pinapasukan nun. Tapos ngayon, magaan na yung pamumuhay. Nakakapagpasyal pa siya, nakakagala-gala. Sila dati hindi. Kasi wala nga silang pera. Kumbaga talaga sa panahon ngayon, diskarte lang talaga. Nasa Pag sa'yo na wala lang kang kung... diskarte, wala. Hindi ka Oo, wala. makakaahon. Tapos muna tayo, grabe na yung pawis mo. sige. So ano palang gawa mo dito kapag wala kang pasok? Wala, ganito lang. Tapos naglalaba. Tapos minsan So naglalaba ka ngayon? Kaya tapos na ako maglaba. Ayun. Ang dami pala na nilabahan mo. Ay, hindi. Mas madami pa yan. Kasi kahapon naglaba din ako. So ikaw lang naglalaba dito sa inyo? Hindi naman. Yung mga kapatid ko din. Kaya lang ngayon, ako, kasi nga may ginagawa sila. Tapos dito yung yung mga pinupulot ko sa daan. Oo. Yan, nakita ko nga yan, napanood ko nga yan. Kaya lang, wala pa dumadaan. Kaya hindi ko na nabibenta. Sayang.
Talagang nakaka-inspire ka, no? Kung ganyan, ano. Hindi mo ikinakaya yung ganyang diskarte kasi sa ganyan diskarte mo pa talaga napilian na tulungan yung pamilya mo. Wala namang nakakaya. Basta, marangal yung mga trabahong ginagawa. Basta lahat ng bagay na kahit maliit man yan, basta nakakatulong sa pamilya natin. Basta isipin lang natin na yung magulang natin, laging naghihirap sila para lang mas matusan tayo. Tapos, siyempre, dapat may maiganti tayo kahit pa paano. So, by the way, nasan pala si mama mo? Nasa siya ngayon, Palawan. Ay, yung papa mo nasaan? Nandun din. Nandun din. Eh, dito lang kayo, solo lang kayo magkakapatid dito. Kasi yung papa ko din kasi parang katulad mo. Construction din. Hindi siya nagpasok din siya sa ganun, kaya lang ngayon nag-agawa siya ng hollow block. Halog lang. Tapos may mga maayos naman yung sweldo. Nakakapagpadala din dito. So, hindi ka naman ba nalulungkot kasi minsan kapag, di ba katulad ganyan, may mga graduation or kailangan ng magulang, may meeting, ganun. Siyempre nalulungkot kasi wala nga akong mama, wala yung papa ko. Tapos si mama naman, mauwi na yun May. Umuwi Kaya din. lang, kasi siya, nagbantay siya ng inoperahan na kamag-anak namin. Kaya nag-stay siya doon. Kaya nung recognition ng fairness, wala akong magulang. Wala kang kasama. Pero okay lang naman yun. So, ang dami din pala ng kalakal mo. Ano? Magkano kapag ibebenta mo to lahat? Sa plastic, parang 10 ang 1 kilo. 10. Pero ito, mga ilang kilo na kaya to? Wala po. Mga 4 siguro. Tapos 4 lang yung lata naman, 5 piso atang 1 kilo. 5 piso. So, kung sa estimate mo, magkano lahat to lahat? Mga 100 plus. 100 plus? Ayos naman. Malaki na yun. Malaki na nga yun para sa Yung mga... baon na yun. Ko na yun, 3 araw. 3 araw na baon. Grabe naman. Magkano baon mo pala sa isang 30. araw? 30? Diyan lang kasi yung school namin. Malapit lang dito? Walk. Walking lang. So, yung parang 30 pesos na yun, parang pangkain mo na lang. Ganun. Recess ko na lang yun. Tapos mauwi akong tanghali. So, ang laki din palang tulong na dahil malapit Kasi kung sa amin kasi, namamasahe pa kami. Malayo Siguro pa. yung Malayo 30 pesos, 30 pesos na kulang pa yung pamasahe pa lang sa amin. Malayo yung school sa inyo. Oo, malayo. Kasi ako dati nag-aaral ako sa School of Law. Kaya medyo malayo sa amin. Kaya siguro mga nakakatatlong sakay ako bago makarating. Tapos magkano na gagastos mo sa isang araw? Siguro yung 100 pesos tama na yung yung pamasahe lang. Parang ganun. 100? Hindi na rin ako na-recess nun kasi pangatapos ko, diretso na din ako sa trabaho ko eh. Kasi bukod nung college kasi ako, ang sideline ko, ang dami ko rin sideline nun eh. Sa hotel, tapos sa gabi naman, nag-extra ako sa mga restaurant na crew. Ang astig. Mm. Ang sipag mo naman mag-sideline. Buti di ka nag-sideline mag-chick. Ay, hindi. Kasi balita ko pag criminology babaero. Ay, hindi naman. Hindi lahat. Kasi talagang nasa ko nun, talagang focus ako nun sa trabaho. Joke lang. May mga nag-approach pero ako kasi Ikaw yung ina-approach? ganun. Hindi kasi may iwasan. Grabe po. Hindi kasi sa mga restaurant kasi baga kung minsan sila yung lumalapit sa iyo tapos minsan bobola-bolahin ka pa kung gano'n. Buti di ka nagpapadala. Hindi kasi ako din naman kasi ma-apekto nun eh. Kasi trabaho ko yun. Mas inuuna ko talaga. Kapag kasi nasa trabaho ka, kailangan professional ka. Tip naman dyan. May mga nagtitip naman sa amin kapag kasi minsan sinasakay lang namin yung joke nila, yung mga biro-biro nila. Pero yung kasi part ng trabaho namin. Magkano ang kinita mo? Siguro ang tip namin sa isang araw, kung halimbawa ako, tinitip sa akin minsan pag nauwi ako yung mga 300 ganun. Malaki na rin. Pero yung kulong pa yung pambayad sa Iba pa yung sahod mo. Iba pa yun. Malaki yan. Kaya, pero ang kapalit naman nun, sobrang puyat, pagod. Pero wala kang nagustuhan babae. Like, Sa meron, kaso torpe kasi ako. siya nga, to. Pinagpapawisan ka kanina. Kanina pa, kahit nasa labas ka, kahit nasa labas, nagpapawisan ako. Nakita kita pagpasok mo, pagod na pagod ka, kala ko nag-jogging ka. Wala, kinakabahan kasi ako kasi first time ko din. Ganyan ka ba talaga pag nakakita ka ng bagong Hindi, ganito lang talaga ako pag nakakita ng maganda. Sana Yeah. So, ano palang nyo dito? Bukod sa paglalaba, ano pang pinagkakabalahan nyo? Naglilinis din ako sa school. Sa school nyo? Bakasyon. Bakasyon. Ngayong linggo, walang nagpapalinis.
Wala, pag bakasyon kasi madaming teacher nagtatawag sa akin. Kasi kilala na nga nila ako. Pero pag sa Sabado, Linggo, walang nagpapalinis eh. Wala. Dito lang ako sa bahay. Dito ka lang talaga sa inyo. So, so, ang nagiging sideline mo, ganun. Panguhan. naglilinis ako dito sa bahay. Pag may time. Tapos, pag malapit naman ang like exam, nagre-review na ako. Ang dami pala dito mga manok, ano? Kasi sa mga kapatid ko yan, kasi may isa sa manok. Mahilig sa manok, parehas pala sila ni Papa. Mahilig din sa manok. Magkakasundo. Mm. Yung papa ko kasi talaga, dati nalulong siya dyan, tapos kaya lang tinigil niya. Mabuti naman sa'yo. Kasi si Papa naman ganun din eh. Talagang may pagkakataon na ganun. Naghahanap sila ng kumbaga ng papasaya sa kanila o libangan. Ganun. Kaya lang parang di naman din magandang libangan yung ganun, kasi nga, napaapektuhan yung pamilya mo. Siyempre. Oo, yun nga rin yun. Kasi sabi nga nila, kapag ganun daw, may bisyo ka sa isang negosyo, talagang wala din aasenso. Si Papa kasi dapat, mag-ano dapat buhay namin, kaya lang babaero, nagsabay-sabay yung mga bisyo, alak, yun, nabankrupt. Bankrupt? Kasi nga, dati siyang may junk shop kami dati sa Manila. Kaya lang nga. Ay, balita ko, di ba malaki ang kita sa mga ganyan junk shop, ganun? Si Papa kasi ganyan. Yun talaga yung trabaho niya. So yun nga, nagtanggal na ako, talagang pinagpapawisan ako eh. Pawis ka na. So nabalitaan ko pala na honor student ka, tapos ang dami mong award. Kasi nga, nasanay na ako talagang honor mula grade school ng elementary hanggang high school. Same pala tayo kasi ganun din ako eh. Hindi naman sa pagkaano kasi sinasabi ko lang din yung totoo. Anong favorite subject mo? Subject ko? Math saka science. Ayoko ng math. Ayun po. Pero science, oo. Ganun. Kasi nung grade, yung elementary ako, ganun din, honor student ako hanggang, since kumbaga consistent hanggang ngayong high school. Ganun din ako. Sayang natigil ka. Oo, yun nga din talaga. Hindi naman natin talaga, nakahawak ang ating kapalaran. Ano ka nagtigil? First year college? First year college. Hanggang second year college, ganun, nagtigil ako. Kaya nung time na yun talagang hindi ako makapag-focus kasi sunod-sunod yung problema namin. Tapos nagdasal ka lang sana sa Panginoon. Oo, nagdasal ako. Ako kasi hindi naman talaga ako actually yung talagang palasimba. Pero yung may mga time na gano'n, nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi naman ako nakakalimot. Kasi ang pananampalataya, 'di ba? Hindi naman yan dapat sa simbahan o ano. Ay ang pananampalataya kasi kahit saan yan, basta Na-curious ako, di mo ba parang sinisi yung Panginoon na like, bakit nangyari ko dumating sa ako sa point na ganun. Dumating ako sa point na talagang minsan tinatanong ko ang Diyos na bakit ba nangyayari ito sa pamilya namin? Bakit ako pa? Ganyan din ako dati, pero parang nung na-realize ko na pagsubok lang lahat yun, like, malalagpasan din yun. Kaya, Tapos, lagi na akong nagdadasal kada umaga pagising ko. Siyempre, tatawag sa Panginoon. Yun, mas nagiging magaan yung buhay. nung naging ganun yan, nung unti-unti kong naranasan yung mga ganung hirap, sabi ko sa sarili ko na ito pala yung purpose kung bakit binigay sa akin yung gantong Katulad ngayon, hindi ko inaasahan na yun, madidiscover yung kapatid ko, ni Kuya Tata, matutulungan, may mag-i-sponsor sa amin. Kaya nung time na yun talagang laking pasasalamat ko sa Diyos saka sa mga taong tumulong sa kapatid ko, kay Kuya Tata, sa mga sponsor, yung Thank you. na tinulungan kaming makaunahon sa buhay. Kasi talagang sobra yung Wala hirap na talaga. pinagdaraanan namin. Hindi lang alam nung iba, talagang, pero grabe. Pero dapat, huwag din tayong papapakta sa sinasabi ng iba, like, ganito. Tayo nakakaalam sa sarili natin, kaya dapat tayo yung gumawa ng, sabihin One na, pakita time- natin sa kanila na mas, buti natagpuan yung kapatid mo ni Kuya Tata. Oo. At least dun sa way na yun, parang nakikita natin na ginaguide pa rin tayo ng Panginoon. Oo nga. Kumbaga si Kuya Tata yung naging instrumento para makatulong dun sa mga akin talagang din, kapos. nakatulong din sa akin. Sa Kasi mga- natagpuan ako ni Ate Joy. Tapos, in-refer niya ako kay Kuya Tata. Kaya laking pasasalamat ko talaga sa kanya. Salamat tayo kay Kuya Tata, saka dun sa mga viewers at mga sumusuporta sa kanya. Maraming salamat po. Kasi salamat talagang nagpapasalamat po kay Kuya Tata kasi hindi niya po binitawan yung kapatid ko. Hindi niya po talagang sinuportahan niya, tinulungan niya na ganun, makaahong kami kahit papano sa kahirapan. Sana marami po pong matulungan yung mga katulad niya. And sana po lagi niyo pong gabayan yung Team Kalingap. At syempre si Kuya Tata at saka sila Ate Joy. Yun lang.
basta payo ko lang, huwag kang susuko sa buhay, laban lang. Kasi lahat naman ng pagsubok, kaya nating lagpasan. Kasi hindi naman yung binigay sa atin ng Diyos kung hindi natin kaya lagpasan. Alam niya sa sarili natin na kaya natin yung lagpasan. And always ka lang tatawag sa Kanya kasi diringgan ka naman niya. Ganon din sa'yo kasi talagang alam ko na yung dedication mo na makatulong sa pamilya mo, na makatapos sa pag-aaral mo, talagang i-push mo lang ng i-push kahit na sobrang hirap. Darating din tayo dyan sa pamilya. Malay mo, pagdating ng pa, maging polis ka, tapos ako flight attendant. Oo nga, sana magdilang anghel ka. So, pati nga pala ng mga award mo, hindi ko nakita yung oo nga pala, no. Siguro ang dami mong mga medal. Kasi ako nung dati, yung mga medal ko wala na eh. Nasira, gawa nung nagkaroon ng bagyo sa amin. Ay wow, oo nga, ang dami. Ito yung mga award ko. Kasi nilagay ko kasi dito para mas lalo ko na-inspire. Sa akin din ganyan nakasabit, kaso nga lang nung ganito kasi yung bahay namin dati, sobrang lakas ng bagyo. Nakaka-inspire kasi baga pag nakita mo palaging award mo. Siyempre, mas lalo kong gaganahan pumasok. Kaya lang, tinaggal ko na yung iba kasi nga, sira na siya. Sayang yung certificate, ang hinayang ako. Oo, ang dami. With honors. Ako naman kasi nasa cellphone ko lang. Buti nga't may picture pa ako nung dati, sa cellphone ko. Kasi dati, talagang nasira ng bagyo. Sayang. Ito lang yung naano ko sa mga pictures ko. Dati, kasi wala pa naman ako cellphone dati. Ayan. Ang tataas din ba yung grade mo? Yung senior high. Sana all walang 80. Tapos to yung sa nung graduate na ako. Yun na lang yung mga tinitingnan ko habang sabi ko kaya ako uli makakakuha ng mga ganito. Naiyak ka, like parang naluluha ka ba pag nakatanggap ka ng 85? Dati kasi iba kasi yung kapag halimbawa na nasa taas ka, yung kumbagang Tapos with high ka, bigla tapos bigla kang bababa na kumbaga yun makakatanggap ka ng ganun na deserve mo ba talaga yung ganun. Yung isip sa ibang tao kasi parang sasabihin ka, OA kasi nga, syempre 85 lang. Di kasi nila alam yung pinaghirapan. Hirap. Like yung parang, hirap na ginawa mo dun. makarating ka dun sa grade na yun, madami kang pagdadaan, like kailangan mo mag-aral, tapos sasabihin ako nilang ganun. Pero halos gabi-gabi ka nagsusunog ng kilay para at makuha mo yung gano'n. Hindi nila na-appreciate yung ginagawa ng ibang estudyante para lang makataas ng... para sa kanila, wait, only lang yan. Pag madiskarte ka, kaya mo. Pero wala naman dapat pag madiskarte ka, may pinag-aralan ka din. Oo, gano'n. Kumbaga sa atin kasi hindi naman kasi yung kumbaga nakatanggap tayo ng 80, talagang babaliwalain na natin. Sa atin kasi masakit yung kasi dati tayong pinupurso natin yung dati, talagang halos gabi-gabi tayo nagpupuyat para makuha lang yung ganong grade, tapos biglang ganun, bababa. Tapos yung iba naman, magre-react agad na, uuwi mo naman, nakakuha ka ng ganito, samantalang ang pasang adya, 75. Half day pa yun, paano pag hinul day ko? 70 na tas. Kaya nga, pero okay lang naman, at least, diba, naranasan natin yung mga ganun. Anong sports na sa school? Ako kasi, basketball, saka, hindi rin ako ibang basketball lang. Tapos, Like ko yung mga naglalaro ng basketball. Ang attractive kasi. hindi naman ako, ngayon, katulad ngayon, hindi na ako nakakapaglaro. Kaya ang focus ko na lang minsan, nagsa-sideline ako na, sa gym. Yan, nag-gym din ako minsan. Gym ka din. Kasi, Gusto ko mag-gym minsan. mali mo, matulungan ka ng gano'n. Ganun. Ako kasi badminton talaga. Madami akong award. Sa badminton. Kasi iba din kasi yung healthy yung katawan, yung pinapangalagaan mo yung katawan mo. Kasi yan din naman yung magiging kumbaga sandata mo sa lahat ng pagdadaanan mo, mga problema mo. Kaya dapat ingatan mo talaga. Healthy din yung katawan mo. Kasi ang mahalaga talaga dyan, yung papanatili nating kumbaga healthy tayo. Kasi mahirap na kapag nagkasakit tayo kasi hindi lang ikaw yung maapektuhan, pati yung pamilya mo. Siyempre, pag nagkasakit tayo, yung gamot, yung gastusin. Ang mahal. Kaya lalo pang... dapat binibigyan din natin ng oras yung yung sarili natin. Kumbaga para maging Hindi lang tayo nagpo-focus sa isang bagay, tapos alalahanin din natin yung sarili natin. Kasi yun lang din naman yung magiging kakampi natin pagdating ng araw kasi tanggapin din naman natin na hindi habang buhay andyan yung mga magulang natin. Kailangan tanggapin. Kaya kailangan hanggang ngayon, dapat ngayon, nag-aanda na tayo. Kumbaga, nagiging independent na tayo ngayon pa lang para mas kayanin natin pag di man sa hinihiling, pero malay mo dumating yung panahon na parang wala. Nakakatuwa nga yung ganung mga pangyayari kasi halos parang may pagkakaparehas tayo sa mga pinagdaanan natin sa buhay. May pagkakaparehas tayo na ganun, madiskarte.
Matalino, ganun. Hindi So naman sa mga pala, pag-ano. matalino ko naman. Tapos parehas pa tayo. Magkakasundo tayo. Sana all. Yun nga, nagpapasalamat pala ako kasi yun nga, sa tulong ni Kuya Tata na yun, ipinakilala ka na sa akin kasi yun pala, ganito ka pala kaganda kapag sa personal, hindi yan. Bulero ko pa. Sana, hindi, totoo naman. Sana Sana hindi ito yung huli nating, kumbaga, pagsasama sa ganito. Meron pang At least, sunod. at least magkakakilala tayo. Then thankful, salamat din kasi nakalala kita tapos meron pa palang same ng ko. Sitwasyon. Tapos same ko din ng mga gusto. Ganun. Mabilis tayo mga aso. Uy, sana di ka madalang pumunta dito kasi wala talaga kami upuan. Ay, okay lang. Sanay naman na kami dati. Ganyan Ganito din? Oo, ganito rin kami talaga dati. Yung walang upuan. Baka kasi maano ka like parang upuan. Ah, hindi. Kasi laki din naman ako sa hirap. Kaya naiintindihan ko din yung sitwasyon mo. Kaya nung sinama ko dito, na-inspire talaga ako sa'yo. Yun. Tara, babangon tayo Ah, kasi sige, sige. ang init kasi sa loob. Uy, papakita ko sa yung Saan? buong namin. Ah, ituturo mo ako dun. Sige, sige. Pasyal. Ano tayo? Dandalat, baka sa bagay sanay ka naman dito. Tinatakbo ka na to dati. Ah, tinatakbo mo ito. Yun lang. Ikaw, baka madawa ka. Ang ganda pala dito sa inyo, no? Dito ako naglalakad paghapon. Ako limlim, tapos talagang hindi gaanong mainit sa Maganda lang. Mahangin din. Parang tulad din sa amin na ganito. May puno din. Pero yung sa amin kasi likod nun, subdivision na yung sa amin. Kumbaga subdivision na sobrang init nun. nun. Yung lupa na yan dati. Diyan nagtatanim si Papa, tapos ang daming kulay. Siyempre, hindi na kami namumblema sa ulam. Ah, di ka na. Oo, Ganun talaga kapag may tanim ka, sarili Kaya kang tanim. lang, nag-alis si Papa, napabayaan siya. Nag-aaral din naman ako, di ka naman Oo, maaano. tsaka hindi mo din naman yun maasikaso kasi nag-aaral ka. Pala dito, pataas pala. Sabihin mo, dito ako naglakad pag Ay, sinabi ko na po. nakalakal ako doon sa dulo. Ay, okay. Ah, sige. 1, 2, 3, Daytime. Kasi pag malayo is baka maano pa ako dun, Oo, disgrasya. huwag ka masyadong maglalayo. Ito, pwede pa to. Oo nga. Makatong pandagdag dun sa mo. Marami din palang mga nagkakalat na ganito dito. Oo, pag kasi paahon kasi, di ba yung mga nagtatrabaho, laging may dalang mga kinukuha. Tinatapon lang nila. Oo, tinatapon na lang kung Nakakatulong saan pa ako saan. pag kinukuha ko. Oo nga, makakatulong ka pa talaga yun sa Kasi sa amin, pag mga ganito mga kalat-kalat, wala na eh. Parang di niya binibenta. Hindi na napapansin ng mga dun. Kami kasi meron din kami mga kalakal dun, pero galing lang mismo yun sa bahay namin. Hindi namin tinatapon kung saan. Kasi kung tinapon namin kung saan yun, malaking epekto din eh. Ang ganda ng Kaya dito sobra ako- palang lamig dito sa inyo kasi ang dami pang puno. Tapos tahimik pa. Sa amin kasi talagang likod namin subdivision na eh. Walang Kaya ganun. kapag hahangin, ang maalinsangan. Hindi sariwa yung... May mga bahay din pala dun. Ay, oo. Ano yun? Kabula na. Ah, kabudan. Ano yun? Pero may yung mga... Nagmimina. Yung mga pamilya nila doon na nakatira, tapos nagagawa silang bahay. Meron din pala dito yun. Kasi ang alam ko kasi kalimitan sa sa Paracali, yung gano'n, mga gano'n. Diyan dati si Papa hanggang dito, hanggang doon. Yung kasing likod doon. Ay, dito yung namin, yung kumbaga sa mga purok, baga may mga shade house. Ah, Ginawa to ng Papa ko kasi president yung Papa ko dito. sa ginawa purok. din ng papa mo to. Kaya lang medyo sira na kasi wala nang nag-aasikaso. Kaya nga, wala din pati yung papa mo para masikaso yan. Okay pa naman tong tambayan, malinisan lang. Kaya lang ang dumi talaga. Oo nga. Buko. Makakaupo na tayo. Oo. Pero maganda pa rin dito. Kasi hindi gaanong mainit. Kaya lang baka may ahas. Kunting linis lang siguro para Malinis talaga to dati. Dami nakatambay dito. Kaya sino ba ngayon ang namumuno dito sa inyo? Hindi ko kilala. Hindi na rin naasikaso itong mga to. Hindi na. Kasi nung si Papa kasi lagi itong nililinisan. Tapos nung nawala si Papa, nagdumi na. Nagdumi na. Ayun. So ayan po mga kalingap,
Grabe, kinikilig naman si yung dalawa. Nakilala niyo lang palang dalawa, para na kayong matagal kakilala. Ayun, pareho pala kayo ng ano, pareho kayo ng kwento ng buhay din ni ano ni Kuya Ariel. Arnel. Yan, nandito na talaga ako. Ayan po mga kalingap, at muli nating binisita ngayon si Maria. At ayan, tuloy-tuloy pa rin yung ano, pag-aaral niya. Sa ganun ay matulungan yung kanyang mga magulang. At ngayon ba naabutan natin na naglalaba, napakasipag po ni Maria. Sana po patuloy niyong suportahan po ang channel ko para mas marami tayong matutulungan na katulad ni Maria. At ngayon po ay nakasama natin si Kuya Arnel, kapatid po ni Angelica po. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po yung kapatid ni Angelica. Panganay na kapatid na Angelica. At parang si Angelica rin din kung umakting, ang galing. Talagang si Angelica at si Kuya Arnel talagang magkapareho. Talagang magkakapatid. Ang galing din kahit na bago pala sila nakakilala. Close na agad. Parang matagal na. Parang close na agad sila eh. Ayan, sana Maria, papatuloy mo lang pag-aaral mo, patuloy mo pangarap mo. Andito lang si Kuya Tata para kay matulungan sa iyong mga pangarap. At ilang yan. At baka marami pang tutulong sa atin. Mapapanood nila ang video na ito. Dahil yun nga, wala pala kayong wala kayong upuan. Nakaupo pa lang ngayon. Grabe, ang hirap pala ng nyo. Paano pag nakatayo kayo? Makain kayo nakatayo? Hindi po. Nakaupo. Parang mga Chinese. Parang Chinese nga, no? Grabe. Napaka, Sana po ay matulungan natin si Maria po, mga kalingap. Deserving ni Maria matulungan po. Dahil napakasipag, matalino. Yan, isa sa mga nangako kay Maria. Matalino. At talagang nagsakripisyo, nagsusumikap, dumidiskarte sa buhay. At yun, nangangalakal siya. Hindi niya kinahiya yung pangangalakal para magkaroon lang siya ng baon sa pag-aaral. Kaya labis ako napahanga ni Maria. Sana po sa mga viewers natin dyan, sana po ay matulungan natin si Maria po sa kanyang pag-aaral para tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral niya. Huwag kang susok Maria. Tuloy mo lang. Kasi malayo marating mo kasi matalino ka eh. Yan nga kanina, parang yung 85 yung grades mo, parang Naiyak na. nanghihinayang ka pa doon, no? Parang para sa akin, yung 82 ay 85, parang sobrang saya ko na nun. Mayroon akong grades. Mataas na yun eh, di ba Kuya Arnel? Mataas na yun. Ikaw, Kuya Arnel, anong mga grades mo nun? Ganun din po, wala pong 80. Sabi ko na. Walang 80? Mas lamang sa akin. Pareho tayo pala. Dati pag lang, kahit may 80-81 ako, masaya na ako noon. Pero kay Maria, yung 85 ba lang, siya? Depressed na. Depressed niya siya. Grabe. Marating mo. Yun nga ang flight yung course mo? Flight attendant? Opo, pero nag-ano na po ako. Yung sure na po ako sa mechanical engineering. Mechanical engineering. Medyo din yun. Medyo mahirap din yun eh. Kailangan doon, matalino ka sa math. Kasi more on math yun, di ba? Magpapaturo ako sa kanya. Mga algebra. Mga doon. Geometric, Opo. Favorite daw po niya kasang math. Kasi naranasan ko rin Hate ko talaga. mag-aaral ng kolehiyo. Sobrang hirap po talaga ng algebra. Pagdating talaga Parang sa nababrate. Ano ba bang mga subject na ng engineering? Di ko pa po kasi iba po kasi pag ka na po kasi sa mechanical engineering na course sa college, iba-iba na pong subject niyan eh. Iba-iba na. Opo. Di katulad ng high school at elementary, basic lang yung math, di ba? Opo, mga basic lang. Samantala sa college, more on trigonometric, di ba? Trigonometric, algebra, mas yan. malala. Pagdaanan ko rin yan, talagang sobrang hirap. Hirap. Kailangan mo din ng calculator. Opo. Kasi hindi na basta-basta doon eh. Hindi na basta-basta mag-add, multiply. Opo. Kailangan mo nang May gamitan scientific calculator. yan, sa scientific calculator kailangan mo nang gamitin. Pero para sa akin, kayang-kaya ni Maria, si Maria pa. Napakatalino. So, sana matupad mo yung pangarap mo maging isang mechanical engineer. Ano bang trabaho niyan pag naging mechanical engineering? Parang sa mga ka po makina, like, dun, di ba po sa barko, yung ilalim po nun baga is puro dun sa pagpapaandar ng barko, mga makina. Makina? Machine. Oo, more on machine. Gusto ko. Para maano mo lahat ng mga matutunan mo lahat ng trabahong ganun. Parang din po kakaiba kasi babae baga po. Oo, kasi more on mga lalaki kasi yung Mechanical. yung kumukuha ng kurso na yun.
halos karamihan mga lalaki. Pero ikaw babae. Naastigan po kasi Astig talaga. kasi, grabe ang astig mo. Kasi parang ano yun eh, gawain ng lalaki yun, di ba? Mechanical engineering. Okay yun kasi pag nasa ibang bansa ka magtatrabaho, malaki ang sahod nun. Malaki ang kikitain mo nun. So, alam kong kayang-kaya mo yan, Maria. So, andito ako, Maria, para bigyan ka ulit ng kaunting tulong. Para sa pag-aaral mo, sana ito yung makakatulong sa'yo, Maria. Para sa pang-allowance mo, sa pangailangan mo sa pang-araw-araw. Dahil alam kong mas kailangan mo ito. Lalo na sa baon mo. Pamasahe, di ba? Unang-una, pamasahe, baon mo. Ito ibibigay ko sa'yo, Maria. 3,000 pesos na riyaw. Tanggapin mo. 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Ano masasabi mo, Maria, na may biyaya ka na dumating ngayon? Maraming salamat ko po kasi mas malaking bagay na po ito para sa akin. Tsaka po, siyempre mas matutulungan po ako nito sa pag-aaral. Sana po marami po kayong matulungan at sunod-sunod po yung blessings na dumating and sana po gabayan niyo rin po sila, Maria Ligaya Vlog and Kalim Tata po sa iba't iba po na panilang pupuntahan. I-guide po ninyo sila po. Ayan. So, itong mga biyaya dumating sa natin, sa channel natin, ito ay binabahagi ko sa mga beneficiaries katulad mo na masipag mag-aaral, matalino. Bilang matalino, madiskarte sa buhay. Yun talaga ang hinahangaan ko. Katulad ni Angelica. Kaya grabe yung buhos yung biyaya kay Angelica kasi si Angelica ay nakitaan ng kabaitan, matalino, madiskarte. Kaya sana ganun din sa'yo, Kaya ganun yung mga deserve na tulungan na mga dalaga na talagang napakasipag. Lalo na sa pag-aaral. Sana tuloy-tuloy mo lang yung pangarap mo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya nandito na si Kuya Tata. Tutulungan kita hanggang sa mag-kolehiyo. So yan mga kalingap, maraming salamat po. Sana patuloy niyong suportahan itong bagong love team natin. Ano tawag sa love team na ito? Marnel. Marnel! Ayan. So, for the meantime muna, ngayon ay friend lang muna sila ngayon. At sana wag nilang masamain itong natin, papakilala natin sa kanila. Ito ay pampaano lang po. Pampagood vibes para makilala nila ang isa't isa. Kasi alam naman natin na si Maria ay nag-aaral pa, si Arnel ay mag-aaral pa din ng kolehiyo. Kaya lang muna tayo. So sana hindi pa tong sana po ay suportahan niyo ulit kung babalik kami at ibabalag namin ulit si Maria. Sana huwag kayong magsawang suportahan po ang ulit yan? Marnel, ayan, nakakalimutan ko na. Marnel, mga kalingap. So ayan, thank you po mga kalingap. Sana patuloy nating suportahan po si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at siyempre kay Kalingap Parab. Ayan, shout out din po sa Argel Charms Fanatics. Salamat po sa patuloy ng suporta sa Argel. Siyempre sa bagong love team ngayon. Ayan. Siyempre shout out po kay Ate Roselyn Molina, kay Blessing Pit Molina, kay Sir Samuel Molina, at sa bumubuo po ng Argel Charms Fanatics, sa mga sumusuporta po. Maraming salamat po. At siyempre kay Sir Manding Pascual, shout out po kay Sir Manding Pascual. Nagtatampo siya pag hindi siya na-shout out. Shout out po Sir Manding Pascual. Salamat po sa suporta niyo po sa Angelica Charms, sa Angelica po, sa Argel, sa love team ng Argel. Maraming salamat po. At siyempre sa lahat ng mga nagmamahal po sa Argel, kasi hindi ko na isa-isa po sila Ma'am Jemea Valdez, John Wander, kay Sir Lansky Amancio, kay Sir JJ, kay Sir kalimutan ko na, sa sobrang dami, kay Ma'am Silaida Guillermo. Dapat may papel ako para basahin ko na lang kasi dami na nila eh. Sa lahat po ng nagmamahal po sa Argels. At siyempre sa bagong love team natin yan, sana po tangkilikin niyo po ang love team na ito. Sana po ay suportahan niyo po mga kalingap. Kaya thank you po mga kalingap. At sana po ay tuloy-tuloy pa rin yung natin, yung suporta niyo po sa aking channel mga kalingap. So hanggang dito lang po mga kalingap. Maraming salamat po. Lagi po nating tatandaan,
na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat mga kalingap. Okay po. Ayan. CR na. Bye. Sunod-sunod ulit. Baba, ingat ka. Bye-bye! Bye-bye! Ay, grabe. Bye-bye! Yung mic. Skin ba yun?